Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin na natin itong bagyong Francisco na tuluyan pang humihina dahil sa pakikipagbanggaan yan dun sa ating vertical wind shear o yung hangin sa itaas ng ating atmosphere na nagpapahina dito sa ating bagyo. Yun din po yung dahilan kaya nagkakaroon tayo ng pag-recurve po niyan. So mataas na po yung vertical wind shear dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. At medyo mas dry din po yung ating hangin dyan. Kaya nakikita natin na medyo mabilis yung paghina nitong bagyong si Francisco. Ayon sa huling ulat ng Pag-asa, ito pong bagyong Francisco ay nasa typhoon category pa din naman ng Pag-asa. Pero yan po ay may taglay na lakas na hangin na lamang na nasa 140 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 170 kilometers per hour. So malapit na po yan bumaba doon sa tinatawag nating severe tropical storm category. At kung titingnan nyo, itong ating satellite image is halos ibabang bahagi na lamang po niyan yung may kaulapan. So ito po ay katangian ng isang sheared na bagyo or binabangga ng hangin sa itaas na bahagi nito. Kaya po mostly yung concentration ng ating mga pagulan dyan at malalakas na bugso ng hangin is nandito sa ibabang bahagi ng ating bansa, which is sumasabit po sa extreme northern Luzon at northern Luzon. Ang bagyong Francisco po ay pinaka malapit sa area po ng Batanes ngayong araw na ito. Huli po yan ang mata ng Pag-asa sa layong 295 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes. At ito po ay patuloy na kumikilos pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour. Again, yung kanyang outer wind field at outer bands, yung rain bands niyan ay sumasabit po sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon at northern Luzon. At kung kailan papahina yung bagyo at kung kailan papalayo, yan, maraming nalilito dyan, is mas dumadami yung ating mga pagulan. Situational po yan, pero yung mga pagulan po natin is hindi nga connected sa mismong bagyo. I mean, hindi siya direct effect. So kahit po humihina at lumalayo yung ating bagyo, meron pa rin po tayong flow o daloy ng hangin na habagat o southwest monsoon na siya pong tumatawid sa ating bansa. Kaya kung mapapansin nyo, mas nadagdagan pa yung mga pag-ulan natin dito sa Luzon dahil umaakit yung bagyo, sumasama naman po yung ating mga moisture na dulot po ng habagat. So apektado po ng habagat ang malaking bahagi ng Luzon. Nag-extend po yan hanggang southern Luzon at umaabot pa hanggang dito sa western section ng Visayas. Samantalang, ito namang bagyong Higos ay nasa labas pa rin po ng ating area of responsibility. Ito po ay nasa tropical storm category pa din ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Ito pong bagyong may international name na Higos ay huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 2,120 kilometers east ng Central Luzon at sa ngayon, wala pa po yung direktang epekto sa ating bansa. Ito po ay patuloy na kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ngayon, alamin natin yung magiging direksyon at kung kailan papasok itong bagyong Higos. Silipin natin ang forecast track nito, maging yung forecast track ng bagyong Francisco. So narito po ang pinakahuling track ng Pag-asa para sa bagyong Francisco. Ito po ay magpapatuloy na kikilos, pahilaga at papaling na po yan, pasilangan ng bahagya, papunta dito sa southern portion ng Japan ngayong araw na ito hanggang bukas. At mabagal pa rin po yung kikilos patungo nga dito sa ating area of responsibility. At kung papansinin nyo, base dito, around gabi ng Thursday natin inaasahan itong lumabas ng ating area of responsibility. Pero pwede pa po yung mapaaga ng kaunti. At mananatili po yung nasa typhoon category habang binabaybay itong eastern section ng Taiwan na kung saan ito po ay mawawala na po ng direktang epekto sa ating bansa bukas dahil nga lalabas na tayo doon sa kanyang wind field at doon sa kanyang pinakamalakas na hangin mula sa kanyang gitna. Pero kung papansin nyo, tandaan natin tong 8 p.m. dahil tatalakayin natin yan sa forecast track ng bagyong Higos. Pero yun nga, if ever makakit na po itong bagyo na ito is habang nandito po yan sa Firi-Firi na ito po yung ating parang magic area na kung saan kapag dumadaan dyan yung bagyo, kadalasan gaya po ng mga bagyong Karina, ayan, nagpapalakas po ng habagat. Hiner yan, bagyong Hiner dati. So, meron tayong Firi-Firi dyan na nagpapaulan sa ating bansa, particularly sa Luzon, including Metro Manila. So, kahit lumalayo at kahit humihina ang bagyong si Francisco, is tuloy-tuloy pa rin po yung epekto ng habagat. At sa katunayan, yun nga, may mga ibang areas pa na mas maraming makukuhang pagulan
dahil sa ating habagat o southwest monsoon habang lumalayo ito pong bagyong Francisco. So narito naman ang pagtaya ng pag-asa para sa bagyong may international name na Higos. Ito po ay tatawagin nating bagyong Gardo once makapasok na sa ating area of responsibility. Ito pong possible bagyong Gardo ay maaaring pumasok ng ating area of responsibility ng gabi ng Thursday. So halos paglabas ng bagyong Francisco, maaaring pumasok yung bagyong Gardo. So merong tayong maliit na tsansa na magsasabay po yan sa loob ng ating area of responsibility. Depende sa pagkilos niyan kung sino pong maunang lalabas at maunang papasok. At eto, kung mapapansin nyo sa cone of uncertainty natin, meron din pong possibility na kumanan pa ito ng bagyo at hindi pumasok sa ating area of responsibility. Ganun pa man, pumasok man or hindi, or magsabay man at hindi, ito pong bagyong tatawagin nating Gardo ay wala pong magiging direktang epekto sa anumang bahagi nating bansa. Dadaan lang po yan dito sa kanto ng ating area of responsibility at hindi rin po tatagal yan ng 24 hours or at least 12 hours dito sa ating area of responsibility. Lalabas din po agad yan ng Friday ng umaga once makapasok ng ating area of responsibility. So labas-pasok lang yan sa ating area of responsibility, walang direktang epekto, kahit lamang pupunta dito sa kung saan patungo rin ang bagyong Francisco. Para naman po sa mga pagulan, narito po ang pagtaya ng pag-asa. Possible po yung ating katamtaman at kung minsan malalakas na pagulan dito po sa western section ng Central Luzon, ang Zambales at Bataan, Occidental Mindoro, mas marami po tayong natatanggap na pagulan dyan. Palawan, kasama na po dyan ang Antique. Dahil po ito sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Ito namang areas ng Cagayan at Batanes at Calayan, Babuyan Group of Islands is epekto po ng inflow ng ating hangin na patungo sa bagyong Francisco. At kung minsan, meron din po tayong mga pabugso-bugsong hangin. Kaya doble ingat pa rin po tayo dyan. At again, yung mga walang kulay, yung mga areas na walang kulay, ito pong natitirang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, ang areas po ng Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, and dito po sa area nga ng Rizal, Calabarzon area, lalong-lalo na sa Cavite at Batangas, including Metro Manila, Bicol Region, meron pa rin po tayong mga possible na kalat-kalat na pagulan dahil sa epekto ng habagat. At kung mapapansin nyo, buong araw tayong makulimlim at any time of the day. Hindi lang po hapon at gabi, any time of the day, possible po tayong makaranas ng pagulan at malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorms. Kaya doble ingat pa rin po tayo dyan. So ito po, dito po nagkakaroon ng kalituhan. Kahit papalayo na po yung ating bagyo at papahina ito, minsan may mga areas pa talaga na mas nadadagdagan pa yung mga pagulan. Yung ating habagat, magpapatuloy pa po yan in the next 2 to 3 days dahil po sa paghila ng bagyong Francisco. Kahit palabas na po yan ng ating bansa, ng ating area of responsibility at kahit humihina po yan, meron pa rin po yung hila ng habagat. At ito nga, isang magandang example, by Friday, meron pa tayong mas madadagdagan pa yung ating mga tsansa ng pagulan. Possible pa rin po yung ating mga katamtaman. At kung minsan malalakas na pagulan sa mga areas ng Cavite, Batangas, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At yung mga areas na walang kulay, Mimaropa, rest of Calabarzon, including Metro Manila, Central Luzon at ilang parts ng Northern Luzon, particularly ang eastern section nito, ang Ilocos Region, mga kabundukan sa Cordillera, magpapatuloy po ang epekto ng habagat yan at possible pa rin po yung ating mga pagulan in the next 2 to 3 days kahit umaakyat ito pong bagyong Francisco. So narito muli yung Weather Lab o yung ating AI mula sa DeepMind ng Google. Pinapakita dito yung bagyong si Francisco at yung ating tatawaging bagyong Gardo. So dito, pinapakita na mas mauuna ng bahagya ang paglabas nitong bagyong si Francisco kaysa sa pagpasok nitong bagyong tatawagin nating Gardo. So, pero meron pa rin po yung possibility na magsabay if ever mauna to ng bahagya or mas bumilis pa yan ng kakonti. Pero yan, nonetheless, possible po yung maglapit dito po sa may area o lumapit dito po sa ating area of responsibility. Yan po ay sa darating na Thursday ng gabi. If ever makalabas na po itong bagyong Francisco, yan, nandito naman sa kanto ng ating area of responsibility, itong bagyong Gardo. So, short-lived lamang po yan, aalis din po yan agad, at pupunta rin po dito sa southeastern portion ng Japan. Nonetheless, tuloy-tuloy pa rin po yung ating habagat in the next 2 to 3 days. So, yun na nga, patuloy po ang paghina at ang paglayo ng bagyong Francisco sa ating bansa, pero magpapatuloy po ang epekto ng habagat sa mga susunod pang mga araw. Ito pong bagyong sa labas ng ating area of responsibility, makikiraan lamang po sa ating kanto ng area of responsibility. Wala po yang magiging direktang epekto sa atin, pero mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan ng ating habagat o southwest monsoon sa mga susunod na araw. Lalong-lalo na kapag nakakaranas tayo ng thunderstorms, yan po yung mga pagulan na biglang buhos na malakas na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Balikan natin ito bukas. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.